Pansamantalang pinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniniket sa mga e-bike, e-trike at iba pang light vehicles na dumaraan sa mga national road sa Metro Manila. Kasabay nito may panawagan ang mga driver. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James! Gan, good morning. Isa lamang itong Recto Avenue sa Maynila kung nasaan ako ngayon doon sa mga pangunahing kalsada na tinukoy ng MMDA na bawal na dumaan yung mga electric vehicle, maging yung mga tricycle, pedicab at kuliglig. Bagamat ikinatawaigan niya ng mga nagmamaneho na wala na muna mangyayari na paninikit o di kaya naman pagmumulta, meron silang apela sa gobyerno. Batid ni Aling Vicky na bawal na dumaan ang e-bike sa Recto Avenue, isa sa mga pangunahing lansangan na tinukoy ng MMDA. Pero dahil sa utos kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na wala munang paninikit, pagpapamulta o pag-i-impound ng e-vehicle sa daraan sa mga highway sa loob ng isang buwan, makikipagsapalaran daw muna siya. Ako lang po kasi ang namimili, ako lang po ang nagtitinda, ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Pag wala po akong ganito, paano ko po ipadadialysis ang anak ko? Si Mang Cesar naman, halos 5 taon na rin katuwang sa hanap buhay ang kanyang e-trike. Dahil bawal na silang dumaan sa Recto Avenue, piling oras na lang daw sila bumabiyahe sa mga inner roads pa. Kasi sobrang mahalaga po sa amin yan kasi yan ang hanap buhay namin. Diyan nakasalalay yung pang-araw-araw po namin na panggastos. Kasi pag hindi po kami mga pamasada na maayos, paano naman po pamilya ko? Hindi lang mga electric vehicle ang sakop ng ban. Bawal din sa mga pangunahing lansangan ng mga tricycle, pedicab at kuliglig. Tsempo-tsempo lang kasi minsan yung mga nanguhuli palipat-lipat lang eh. Kaya kami tumitsempo lang din kung may huli, di kami dumadaan. Ayon sa MMDA, 2,500 pesos ang multa sa mga mahuhuli. Kapag hindi rehistrado o walang maipakitang lisensya ang nagmamaneho, i-impound ng unit. Malaking halaga lalo na sa mga maliliit na negosyante, kaya may apela sila sa gobyerno. Bigyan na lang po nila ng lisensya, ng pagkakataon para makapag-anak buhay. Kasi tayo po, napakaliit po nating tao para po hulihin, sa konting kikitahin, mapupunta pa po sa pangmulta. Dapat po gawan po ng paraan na para makabiyahe din kami ng maayos. Hindi yung tulad nito para lang kaming daga na lilitaw lang pag wala yung manghuhuli sa amin. Sana huwag naman masyadong mahigpit. Kasi dito lang yung hanap buhay namin eh. Yun lang. Huwag masyadong mahigpit. Samantala, Igan, ngayong umaga wala pa tayo nakikita ng mga tauhan ng MMDA na umiikot o di kaya naman nakaposte dito para manita doon sa mga makikita natin na mga electric vehicles na bumabaybay dito sa Recto Avenue. Bahagi na po ito ng Divisoria dito sa Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.